Magandang araw mga kalagahin na vlogs. Ito nga po pala yung kaganapan kahapon. May survey nga po pala kahapon sa Barangay Otavi. Ito nga pala ang pangalawang pagkakataon na kasama kami ni Madam. Bale yung unang pagkakataon nga pala na nakasama kami ni Madam ay nung nasa Masbate. Bale mag-aalas 8 ng umaga nga pala nung umalis kami. At yung location nga ng pagsosurveyan ay sa Barangay Otavi. Dito na nga rin pala kami nagkita-kita sa may papasok dahil yung iba ay bumili pa ng pagkain na lulutuin namin para sa tanghalian. Bale parang naging 4 na grupo nga pala kami dahil 3 kaming nakamotor tapos isang chariot. Sinama nga kami ni engineer dito para daw ma-experience namin kung ano yung ginagawa nila at ano yung mga struggles tuwing nagsosurvey sila. At syempre kung ano yung totoong buhay ng mga surveyor. Sa likod ng kwento ng mga pictures na ina-upload namin habang nagsosurvey sila na akala mo ay napakadali ng ginagawa. Kung sa bagay, wala naman talagang madaling trabaho. Kanya-kanya lang talaga ng trip kung paano mo i-enjoy yung trabaho mo. Grabe nga, napakasarap ng hangin na nagmumula sa mga palayan dito. Sabi ko nga kay Madam ay parang ang sarap gumawa ng content dito sa may tabi ng palayan. Tapos nga sa tabi ay meron pang tubig na umaagos. Diba? San ka pa panalo? May palayan ka na at hindi mo na rin problema ang tubig kung magtatanim ka sa paligid ng bahay nyo. O diba? At may naglalaba pa. Sana all sagana sa tubig. Ayun nga at hindi nagtagal ay nakarating na kami sa location. Pero actually hindi pa ito yung mismong location ng pagsosurveyan. Kailangan pang pumasok, dumaan sa palayan, maglakad papunta sa bundok. Medyo naiilang nga akong bumalanse dahil medyo makipot yung daan. Hulog tayo. Diyos ko puro di. Bababa na lang ako. Ha? Ay, yan. Masyado ako. Wala kang tiwala sa akin. Pag ganong-ganong pa ako. Lang ako. Nakaano yung pa ako. Baliw ka. Hindi ko makuha ng likod. Ganun. O diba, walang tiwala sa akin si Madam pero kahit ako muntik nang mawalan ng tiwala sa sarili. Dahil pakiramdam ko din talaga anytime magtatanggal kami ng putik sa mukha. Buti na lang kahit papano ay nakisama yung pulso ng kamay ko. Kaya ayon, sa awa ng Diyos ay nakarating at nakatawid kami. Grabeness naman yon, kabado 20 talaga, hindi lang ata 20, 30 pa. Nagpaalam nga muna pala kami bago mag-park dito. Tapos rekta na ang team papuntang bundok. Sa tansya ko kahapon ay mga 10 to 15 minutes yung nilakad namin bago kami nakarating doon sa site. Sa base ng pagsusurveyan. So yung mga kasama namin andun na. Sa may dulo. And ito naman ang ating geodetic char. Si Madam. Oh my God. Araw-araw sipag lang, sipag-sipag lang. Hindi po madali na maging surveyor din kasi katulad nito, medyo patag pa nga to eh. Aakyat talaga ng bundok. Tapos hala, wala nang bati. As of the moment, naiwan na kami ng mga kasama namin, nilulusob na kami ng mga aso. Ang sasasyon. Sige lang, unti-unti. Diyan. Ito, takot yan. Hindi, nakabidyo ka. Kaya nga. Kumuha ka ng pamalo. Takot yan. Dito ba tayo? Katulad po niyan, nakita nyo naman. Ang daming aso na susugod sana sa amin. So ayun, balik tayo sa yung sabi ko kanina. Medyo hindi rin madaling maging surveyor kasi kailangan mong umakyat sa bundok. Tapos masyado ka pang prone sa ahas, sa mga bangin, mga ano talaga, risky din. Tapos yung syempre, yung mga kapitbahay, ng mga sinusurvey mo kung hindi sila okay. So may mga times na ang sitwasyon is meron talagang nanghahabol ng alam niyo na. Kaya kailangan talaga pag magpapasurvey, as in lahat okay, kapitbahay, papeles, lahat. So nawala na kami. Hindi namin alam kung saan sila dumaan. Wait nga, andyan sila. Bilis naman nila. Napakabilis po nila. Buti na nga lamang at naabutan kami ng dalawa dahil bumili pa sila ng yosi kaya nahuli So sila. bali, ang first step, i-meet natin yung client dun sa mismong location or kahit dun sa area na pwedeng mag-meet. Kasi minsan sa bundok yung ano eh, yung isa-survey na lupa.
So ayun, after briefing at kausapin yung client, ay eto, nagsimula na. So ngayon, sineset up na nila yung ano. Anong tawag doon, Onel? Doon sa instrument na yun? Base? Okay, naglalagay na sila ng base sa open area. So, sa paggawa ng station, kailangan mong maglagay ng kako. Tapos, mag-spray ng spray paint. Nice. At eto, hindi nga nagtagal at umakit na rin kami sa bundok. Sabi nga ni Madam ay bilisan namin ng paglalakad dahil baka maiwan na naman kami at maligaw. May nadaanan nga din pala kaming bayabas dyan kaya kumuha muna kami. Nagsisimula na tayong umahon. Sisimula na tayong umakyat sa bundok. Ayaw, di ba? So, hindi na naman kinain ng madam nyo. Pahinga muna. Ito ang papayat. Ang bayabas muna. At sa wakas, pantay na po ang nilalakaran. Hindi na lang po talaga siya medyo paakyat. Pero ngayon pantay naman na dito sa taas. Nice. Diyan si instrument man na si Chris Griponeo from Bulan Sorsogon. Joke time. Nakita nyo ba yan? Alam niyo yung prutas na yan na di namin yan alam. Grabe, kita nyo naman, ganito pala kahirap yung kanilang dinadanas kapag bundok yung kanilang pinagsosurveyan. Kahit gaano kataas ang damo, umuulan, umaaraw, at kahit may mga bangin, ay walang choice kundi puntahan. Dahil may sinusunod po talaga silang sukat. At di lang ako sigurado at di ko alam yung proper term. Naitanong ko naman kahapon ng mga oras na yan, kaya lang nakalimutan ko. Pasensya na po at tumatanda na talaga. Char! Magandang experience na rin pala itong naranasan namin ni Madam. Baka magulat kayo sa susunod, ito na pala ang content namin palagi. Char! Uy, buyong. Ganyan po talaga sila kakulit. Pampawala din kasi ng pagod yung mga ganyang kakulitan moment. Nag-stop nga kami saglit dito para makapag-picture. Ay, teka, bongga, may atat maglakad. Char! Sa puntong ito pala ng aming buhay, pagalingan na lang. Kasi ang challenge kung sinong mabasa ang paa, ay maglalakad ng pabaliktad na gamit ang kamay. Char! At kung nakaabot po kayo sa puntong ito ng aming video ay maraming salamat po. At para naman po sa mga bago pa lamang nakapanood ng aming video ay maraming salamat din po. Welcome po kayo sa aming tahanan. At kung kayo naman po ay may problema sa usaping lupa o kailangan nyo ng surveyor, ay maaari nyo po kaming kontakin sa mga numero na nakapin sa aming page. O di kaya naman po ay rektang mag-message sa aming page. That's right! Sa mga oras na nga na yan ay tinatanong ko na si Self, iyaka mo pa ba or suko ka na? Syempre, wala naman akong choice kahit umayaw ako. Kasi kung mag-i-stop ako, eh di nga. Kung si Madam nga kinakaya, eh ano pa ako? Yakang-yaka yan. So, paano po? Hanggang sa muli. Sana masaya ang araw nyo at huwag kalimutang umiti. Huwag kalimutang mag-like, share, comment, and follow. Bye-bye!